Mainit na balita. Magsalamin muna siya. Yung sabi kasi niya na mahiya naman si Pastor, sabi niya. Ang sabi ko, bakit? Wala bang karapatan si Pastor na tumakbo? He's very qualified to run as Senator of the Republic of the Philippines. Basahin po natin ang saligang batas. Kung may mga kaso man, Pastor Quiboloy is presumed innocent. Hindi tayo ang nagsasabi nun. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas ang nagsasabi that any accused is presumed innocent until the otherwise is proven. Ang tanong, so, trabaho ba ng isang senador na manira ng reputasyon ng isang tao? Ba? Or baka gusto mo lang kasi gusto kang magpapogi, magpaganda kasi you are the campaign manager of the other group. Then you're using that seat or yung Senado for your political agenda. If you read the Constitution, walang nakalagay sa Constitution na ang congressman or senador may contempt power. Implied power lang yan ng ating saligang batas sa mga congressman or mga senador. But may limitation. What are the express limitation? First, you should respect. You should respect the constitutional right of the resource person. Second, you can only conduct investigation in aid of legislation. Sir Mark, ano naman po yung pahayag, komento ni Pastor doon sa mga naging hirit naman ni Hontiveros? Oh, yun. Actually, kanina nag-usap kami mga almost 1 hour kami nag-usap ni Pastor Quiboloy na yun nga, magsalamin muna siya. Kasi hindi natin walang bahid na korupsyon si Pastor Quiboloy. How about Miss Risa Hontiveros? Ano pangalan? Hontiveros? Ano pangalan? Hontiveros. Hontiveros. So, sino ba siya? Of course, tingnan natin yung PhilHealth. Anong nangyari? Di ba naging PhilHealth official siya nung, I don't know anong administration yon. So, and second, hindi niya pwede sabihin na, sabi kasi niya na mahiya naman si Pastor. Sabi niya. Ang sabi ko, bakit? Wala bang karapatan si Pastor na tumakbo? He's very qualified to run as Senator of the Republic of the Philippines. Basahin po natin ang saligang batas. Age qualification, may qualification si Pastor Quiboloy. Age, natural-born Filipino citizen, botante sa Pilipinas, residente sa Pilipinas, and hindi na-convict si Pastor Quiboloy of a final judgment. Kung may mga kaso man, Pastor Quiboloy is presumed innocent. Hindi tayo ang nagsasabi nun. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas ang nagsasabi that any accused is presumed innocent until the otherwise is proven. Ang tanong, is the otherwise proven? Not yet. Wala pa yan. In fact, we are very optimistic. We're very optimistic na ma-acquit si Pastor Quiboloy. But why? That's why tumakbo si Pastor Quiboloy. Bakit siya tumakbo? He's very optimistic na in few months or ilang buwan na lang, pakilabas siya. He's very optimistic because he wants to serve the Republic of the Philippines as a senator. God-centered platform, Filipino-centered platform, Philippine-centered platform na isang senador na madaling lapitan at willing makinig sa ordinaryong mga Pilipino. Nandiyan yan kay Pastor Quiboloy. That's why he's running. Tumakbo siya senador. Senador, magkamali tayo. Tumakbo siyang senador. Bakit? Because he's willing to serve the Republic of the Philippines. And, paano siya mag-serve kung nakakulong siya? Hindi. Optimistic, makalabas siya. That's why, tatakbo siyang senador sa Republika ng Pilipinas. Yeah, Mark, meron na naman siyang bagong anggulo. Inaay niya na i-invite sa pastor at yung mga co-defendants sa Senate probe. Marami po ang mga nag-file ang COC for Senator for 2025 midterm elections na nagsasabi na kung sila po'y maupo ng senador sa susunod na taon, ang kanila na pong itatayo is yung pagpalag doon sa mga labis na pagpapaimbisiga sa Senate na hindi naman raw pasok sa in-aid of legislation. Minsan, weaponize yung mga komite sa Senado, kagaya po nito na nangyayari kay Hontiveros. That's why, kailangan if you're a senator, kung pipili man tayo ng senador this coming election, kailangan alam niya dapat ang kanyang minapasukang trabaho. Ano ba ang trabaho ng isang senador? Ang trabaho ng isang senador, he is the representative of the people of the Republic of the Philippines. Bahay yan ng taong bayan ang Senado.
Pag-usapan doon ang paggawa ng batas, and yung mga senador, sila ang representative ng taong bayan. So it means, if you are the representative ng taong bayan, kailangan willing kang makinig sa taong bayan, willing kang makiusap sa taong bayan, and you should be the voice sa mga aggrieved person, you should be the voice sa mga victim, you should be the voice yung mga walang boses. Yun ang trabaho ng isang senador. Gagawa ng batas, yes, right naman ang senador na to conduct investigation, but only in aid of legislation, not in aid of election, not in aid of prosecution, but only in aid of legislation. And if you exercise that legislative inquiry, kailangan respetuhin po natin ang karapatan ng mga resource person. Hindi accused, ha? Hindi accused. Kailangan resource person, ibig sabihin, bisita. Respetuhin po natin ang karapatan ng mga bisita. Resource person. Hindi accused. Pag accused yan, doon sa korte yan. So doon tayo sa korte mag-usap pag if you treat that person as an accused. But in Congress or in Senate, you should treat them as your visitor, as a resource person. That's why, nakalagay po sa ating saligang batas, kailangan respetuhin ang karapatan ng mga resource person, lalo na yung kanilang constitutional rights. Opo, constitutional rights per se, sir, na nakikita po ng taong bayan based po sa mga komento ngayon in real time na nalalabag dahil matindi po ang, kumbaga, bashing kay Pastor sa issue recently. Tapos, meron na naman siyang hakbang para mas siraan pa sa Senate. Tapos, live on national TV. Oh, yes. So, ano bang purpose niya? Ano ba batas? Ang purpose ba ni Miss Hontiveros is to make law? Ano bang batas ang gusto niyang baguhin? Ano ba yung legislative agenda niya? Yun ba talaga ang purpose niya? Gagawa ng batas? O sirain ang reputasyon ng isang pastor? So yun lang yun eh. So, trabaho ba ng isang senador na manira ng reputasyon ng isang tao? Nakalagay ba yan sa ating saligang batas na isa sa trabaho ng isang senador? O ang trabaho ng isang senador ay gagawa ng batas? So I'm asking Senator Hontiveros, ano ba ang batas na gagawin mo? Bakit mo ipatawag si pastor? May batas ba? Or baka gusto mo lang kasi gusto kang magpapogi, magpaganda kasi you are the campaign manager of the other group. Then you're using that seat or yung Senado for your political agenda. We do not know. And hindi yan right ng isang senador. Hindi yan power or obligation ng isang senador. Because the power and the obligation of a senator is to make laws. Kasi they are the representative of the people of the Philippines. So it's very basic in Constitutional Law 101. Kung pumasok tayo sa law school, basic 101 in law school, yung tinatawag na constitutional power ng isang senado, ng isang senador. And the constitutional power of a senator is to make laws. Hindi gawing showbiz or maging clown yung mga tao doon na ipatawag tapos ang purpose lang pala sirain ang reputasyon, ang pangalan ng mga tao na in the very first place dapat ang court ang may right noon or may duty noon, hindi ang Senado. Oo, lalo pat may mga ongoing na proseso sa korte, tsaka lalabag ba yan, Mark, sa sub judice? Yes, tama. First, if you are already accused, the Sub case, judice rule. kung ipatawag ka ng isang senador tapos magtanong about mga cases na pending sa court, violation yan ng sub judice rule. Kasi sub judice rule, dapat ang Senado hindi dapat pangunahan ang resolution or yung decision ng court. Hindi dapat pangunahan yung tinatawag na equal protection or yung tinatawag na separation of power. Dapat ang legislative power, respetuhin po nila ang judicial power. Yun ang court. So, sub-judice rule, hindi dapat sila pwede mag-influensya or dapat pangunahan ang korte. Second, may tinatawag tayong right against self-incrimination
When say right against self-incrimination, kasi MJ, iba yun sa right against self-incrimination in a civil case. I-compare that to a criminal case. Yung civil case, you can invoke right against self-incrimination from the moment that an incriminating question is asked. It means pag tanungin ka, maka-incriminate sa'yo yung tanong mo, pwede mo i-invoke ang right against self-incrimination from the moment that you are asked. But in a criminal case, from the moment that you are called, hindi ka pa tinanong. From the moment na pinatawag ka, pwede ka na mag-invoke ng right against self-incrimination. In this case, Pastor Kibuloy, there's a criminal case. Kung magsalita siya sa Senado, will it violate against self-incrimination? Yes. Kung ipatawag siya sa Senado, will it violate right against self-incrimination? Yes. Bakit? May pending na kaso eh. May pending na kaso sa court. So it means it will violate right against self-incrimination. That is one of the protection ng isang akusado sa korte. And protection niya sa ating saligang batas, right against self-incrimination. From the moment that you are asked, from the moment that you are invited in a criminal case, violation yan ng right against self-incrimination. And take note, MJ and Mar, there's already a pending case. So from the moment that Pastor Kibuloy is invited or will be invited by the Senate, lalo na pag ang topic is about yung kaso niya, right against self-incrimination. So dapat hindi yan dapat gawin ni Senator Hontiveros with all due respect. Kuya Mark, para sa mga nanonood ngayon at nagkaka-interest na sa usaping batas at politika kasi magkaugnay ang paksang Yes, yan. Ano ito nangyayari ngayon sa kaso ni Hontiveros? Nagsisilbing hindi magandang halimbawa, lalo na po sa mga nag-aaral ng law. Yes, kasi may limitation kasi ang power ng mga congressman or mga senador. Nakalagay po yan sa ating saligang batas. Ano ba talaga ang power ng isang congressman? Yes, ang mga congressman and senator, they have contempt power. Although yung contempt power, hindi yan nakalagay sa ating saligang batas. It is only an implied power of Congress. Wala nakalagay, if you read the Constitution, wala nakalagay sa Constitution na ang congressman or senador may contempt power. Implied power lang yan ng ating saligang batas sa mga congressman or mga senador. Implied power, but there is also an express power. And what is that express power? My express power is to conduct investigation, but may limitation. What are the express limitation? First, you should respect. You should respect the constitutional right of the resource person. Second, you can only conduct investigation in aid of legislation. It means yung mga limitation na sinasabi ko, MJ and Mar, ito yung express limitation. Ano ang mag-prevail? Ang express limitation ng mga congressman, mga senador, or the implied power ng mga senador? The express limitation will prevail because nakasaad po yan sa ating saligang batas. Yung contempt power ng mga senador o mga congressman, wala yan sa ating saligang batas. It is only an implied constitutional power. Tsaka parang may decision yan, di ba? Ang Supreme Court. There's already a decision of Recently lang, bago lang. May mga decision, mga limitations na hindi pwedeng mag-abuso ang mga senador, ang mga congressman, hindi pwedeng mag-abuso. And sabi ko nga, yes, palagi nilang sinasabi, I'll cite you in contempt. Lalo na natandaan ko yung mga pagbumukha ng mga congressman nung na-trauma talaga ako yung mga pagbumukha nila. Kita ko lang sa picture o sa TV yung mukha nila, para ako i-off ng TV. Nagagalit. Natrauma ko sa pagbumukha nila. I will cite you in contempt. Contempt power. Contempt creator sila. Kuya Mark. I cite you in contempt. Yung mga contempt. Yung mga cite in contempt na yan, yung mga contempt power ng mga congressman at mga senador, if you read the Constitution, wala yan sa ating saligang batas. It is only an implied power ng mga congressman at mga senador. Pero may express limitation, and the express limitation will prevail over the implied power. And what is that express limitation? The congressman or the senator can only conduct investigation in aid of legislation, not in aid of prosecution or not in aid of election. And respect the power or respect the constitutional rights of all resource person. Hindi sila akusado. Resource person po sila. Therefore, dapat respetuhin po sila.
Ang akusado nga, dapat nga respetuhin. How much more ang resource person? Bisita ang resource person. Paano mo i-treat yung mga bisita mo? Paano mo papunta sa bahay mo? Iba, bigyan mong kape. O, dito ka, kain tayo. It means you should be hospitable, you should be friendly. Hindi yung pagsalita ka parang dinidiktahan ka. Kung ayaw mo sa sagot, I cite you in contempt. Kung gusto mo sasagot, okay. It means kayo na lang sumagot kung ayaw na sasagot niya. Diba? So, kailangan natin may limitation talaga yung tinatawag na constitutional rights ng isang senador, and in relation, they should be balanced with the constitutional rights ng mga resource person.